Ang pagkawasak ng Jerusalem. ika-39 na kabanata. Ganito ang pagkawasak ng Jerusalem. Noong ika-10 buwan ng ika-9 na taon ng paghahari ni Zedekiah sa Huda, sumalakay si Haring Nebukadnezar ng Babylonia at ang buong hukbo niya sa Jerusalem. At noong ika-4 na buwan ng ika-11 taon ng paghahari ni Zedekiah, nawasak ng mga taga-Babylonia ang pader ng lungsod. Nang mapasok na nila ang Jerusalem, ang lahat ng pinuno ng hari ng Babylonia ay umupo sa gitnang pintuan ng lungsod. Naroon sina Nergal-Sharezer na taga-Samgar, Nebo, Sarsekim na isang pinuno, at isa pang Nergal-Sharezer na isang opisyal, at ang iba pang mga pinuno ng hari ng Babylonia. Nang makita sila ni Haring Zedekiah at ng mga sundalo nito, tumakas sila pagsapit ng gabi. Doon sila dumaan sa halamanan ng hari, sa pintuang nasa pagitan ng dalawang pader, at pumunta sila sa lambak ng Hordan. Pero hinabol sila ng mga sundalo ng Babylonia, at inabutan sila sa kapatagan ng Jericho. Hinuli nila si Zedekiah, at dinala kay Haring Nebukadnezar sa Ribla, sa lupain ng Hamat. At hinatulan siya roon ng kamatayan ni Nebukadnezar. Pagkatapos, doon sa Ribla sa harap mismo ni Zedekiah, pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak na lalaki ni Zedekiah, at ang lahat ng pinuno ng Huda. At ipinadukit ng hari ang mga mata ni Zedekiah, at ikinadena siya at dinala sa Babylonia. Sa Jerusalem naman, sinunog ng mga taga-Babylonia ang mga bahay, pati ang palasyo ng hari, at winasak nila ang mga pader. Sa pangunguna ni Nebuzaradan, na pinuno ng mga gwardya, ipinadala sa Babylonia ang mga taong naiwan sa lungsod, pati na ang mga taong kumampi kay Nebuzaradan. Pero iniwan ni Nebuzaradan sa Huda ang ilang mga taong wala kahit anumang ari-arian, at binigyan niya sila ng mga ubasan at bukiring. Nagutos si Haring Nebukadnezar kay Nebuzaradan, na pinuno ng mga gwardya, tungkol kay Jeremias. Sinabi niya, "Kunin mo si Jeremias at alagaan mo siyang mabuti. Gawin mo ang anumang hilingin niya." Sinunod ito ni Nebuzaradan na pinuno ng mga gwardya, Nebushazban, Nergal-Sharezer, at ng iba pang mga pinuno ng hari ng Babylonia. Ipinakuha nila si Jeremias doon sa himpilan ng mga gwardya ng palasyo, at ibinigay kay Gedalia na anak ni Ahikam na apo ni Shaphan. At dinala niya si Jeremias sa kanyang bahay. Kaya naiwan si Jeremias sa Huda, kasama ang iba pa niyang mga kababayan. Noong si Jeremias ay nakakulong pa sa himpilan ng mga gwardya ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia, at sabihin mo na ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel ay nagsasabi, gagawin ko na ang mga sinabi ko laban sa lungsod na ito. Hindi ko ito pauunlarin. Wawasakin ko ito. Makikita mo na mangyayari ito. Pero ililigtas kita sa mga panahong iyon. Hindi kita ibibigay sa mga taong kinatatakutan mo. Ililigtas kita. Hindi ka mamamatay sa digmaan. Maliligtas ka dahil nagtitiwala ka sa akin. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito."